Sa gitna ng lumalalang krisis sa ekonomiya ng mundo, may isang tahimik na revolusyong nagaganap sa kailaliman ng mga vault ng mga sentral na bangko. Ang ginto, na itinuturing na relic ng nakaraan, ay muling nagiging bida sa isang global na laro kung saan ang Pilipinas, Russia at Canada ang mga pangunahing aktor. Habang ang dolyar ay humaharap sa matinding pressure, ang mga bansang ito ay nagsisimulang baguhin ang kanilang diskarte sa pag-iimbak ng yaman. Hindi na lamang ito tungkol sa simpleng pagmimina, kundi tungkol sa seguridad at soberanya ng bawat nasyon sa harap ng kawalan ng katiyakan. Ang Russia ay matagal nang kilala sa agresibong pag-iipon ng ginto upang protektahan ang kanilang sarili mula sa mga pandaigdigang sanction. Sa kabilang dako, ang Pilipinas ay muling pinapalakas ang kanilang domestic gold buying program upang patatagin ang piso laban sa pabago-bagong palitan. Ngunit ang Canada ay nagpapakita ng isang kakaibang stratehiya sa pamamagitan ng pagbebenta ng kanilang physical reserves kapalit ng iba pang investment assets. Ang pagkakaiba ng mga landas na ito ay lumilikha ng isang tensyon na nararamdaman sa bawat sulok ng pandaigdigang merkado ng pananalapi. Bakit nga ba ang ginto ang pinipiling sandata ng mga bansa kapag ang inflation ay nagsisimulang sumakal sa mga lokal na negosyo? Ito ay dahil ang ginto ay walang counterparty risk at nananatiling matatag kahit na gumuho ang mga digital na numero sa screen ng stock market. Ang Central Bank of the Philippines or BSP ay nagpasa ng mga batas na nagbibigay ng insentibo sa mga lokal na minero upang direktang ibenta ang kanilang produkto sa gobyerno. Ang hakbang na ito ay hindi lamang naglalayong dagdagan ng reserve, kundi upang suportahan din ang kabuhayan ng mga maliliit na komunidad sa Mindanao at Cordillera. Samantala, ang Russia ay ginawang sining ang de-dollarization sa pamamagitan ng pagpapalit ng kanilang hawak na US Treasuries para sa libu-libong tonelada ng makinang na metal. Ang kanilang layunin ay malinaw, lumikha ng isang financial fortress na hindi kayang tibagin ng anumang desisyon mula sa Washington o Brussels. Ang Canada naman ay nagtitiwala sa lakas ng kanilang ekonomiya at sa likas na yaman na nasa ilalim pa ng kanilang lupa kaysa sa mga baras ng ginto na nakatago sa vault. Naniniwala sila na ang liquidity at diversification sa ibang currencies ay mas praktikal sa makabagong panahon ng digital banking at global trade. Ang bawat desisyon ng mga bansang ito ay may malalim na implikasyon sa halaga ng bilihin at sa kinabukasan ng ating mga sariling ipon. Hindi lang ito usapin ng mga bilyonaryo, kundi usapin ito ng survival para sa bawat mamamayang umaasa sa katatagan ng kanilang pambansang salapi. Ang gold rush na ito ay isang babala na ang lumang sistema ng pananalapi ay maaaring malapit na sa kanyang hangganan. Sa bawat toneladang nadadagdag o nababawas, ang balance ng kapangyarihan sa mundo ay dahan-dahang lumilipat sa mga kamay na may hawak ng tunay na ginto. Sa loob ng maraming dekada, ang Russia ay naging ikatlo sa pinakamalaking producer ng ginto sa buong mundo at ginagamit nila ito bilang buffer sa geopolitikal na kaguluhan. Ang kanilang central bank ay patuloy na bumibili mula sa sariling mga minero na sinisigurong ang yaman ay nananatili sa loob ng bansa, habang ang ruble ay sinusubok ng panahon. Ang estratehiyang ito ay nagpapakita ng isang pangmatagalang pananaw na ang tunay na halaga ay hindi nakadepende sa tiwala sa ibang bansa, kundi sa pisikal na pag-aari. Ang Pilipinas ay may natatanging posisyon dahil sa yaman ng ating kabundukan, kung saan ang ginto ay bahagi na ng ating kasaysayan mula pa noong bago ang kolonisasyon. Ang mga bagong regulasyon sa buwis ay nagbigay daan upang mas maraming ginto ang pumasok sa reserves ng BSP sa halip na mailabas ng bansa sa pamamagitan ng black market. Ang pagkakaroon ng malakas na gold reserve ay nagsisilbing parachute ng bansa kapag ang pandaigdigang ekonomiya ay biglang bumulusok na nagbibigay ng kumpiyansa sa mga foreign investors. Sa kabilang panig ng mundo, ang Canada ay naging sentro ng debate dahil sa kanilang desisyon na zero gold reserves na sila mula pa noong 2016. Sinasabi ng kanilang mga eksperto na ang ginto ay isang dead asset na hindi nagbibigay ng interest, kaya mas pinili nilang ilagay ang yaman sa mga foreign bonds at liquid currencies. Gayunpaman, marami ang nagtatanong kung ito ba ay isang matalinong desisyon o isang panganib sa gitna ng mabilis na pagbabago ng global monetary landscape. Ang video na ito ay base sa pananaliksik at mga available na sources. Ang layunin nito ay magbigay ng impormasyon at hindi upang kumontra sa anumang politikal na posisyon. Mahalagang maunawaan na ang bawat perspektibo ay may kanya-kanyang basihan depende sa pangangailangan ng isang partikular na bansa. Ngayong 2024 at hanggang 2026, ang presyo ng ginto ay umabot na sa mga record high levels na nagpapatunay na ang demand ay hindi kumukupa sa kabila ng teknolohiya. Ang Russia ay patuloy na nagpapalawak ng kanilang impluensya sa Africa upang makakuha ng higit pang access sa mga minahan ng ginto na nagpapakita ng kanilang global na ambisyon.
Ang kompetisyong ito para sa limitadong resources ay nagpapataas ng tensyon sa pagitan ng mga silangan at kanluraning puwersa sa ekonomiya. Sa Pilipinas, ang pagmimina ay nananatiling isang sensitibong paksa dahil sa epekto nito sa kalikasan, ngunit hindi maitatanggi ang kontribusyon nito sa national reserves. Kailangang balansehin ng gobyerno ang pangangailangan para sa ekonomikal na seguridad at ang responsibilidad sa pangangalaga ng ating kapaligiran para sa susunod na henerasyon. Ang pag-unlad ng teknolohiya sa pagmimina ay maaaring maging susi upang maging mas sustainable ang industriyang ito habang pinapalakas ang ating pambansang pondo. Ang Canada, bagaman walang ginto sa vault, ay tahanan ng pinakamalalaking mining companies sa buong mundo na nag-ooperate sa iba't ibang bansa. Ibig sabihin, kontrolado pa rin nila ang supply chain ng ginto sa global market kahit na hindi nila ito direktang itinatago sa kanilang sariling bansa. Ang impluensyang ito ay nagbibigay sa kanila ng indirect na kapangyarihan sa pagtatakda ng presyo at regulasyon sa buong industriya ng pagmimina. Ang pagbabagong ito sa global reserves ay hindi lamang isang simpleng palitan ng assets kundi isang indikasyon ng malalim na distrust sa kasalukuyang financial order. Kapag ang mga dambuhalang bansa ay nagsimulang mag-imbak ng ginto, karaniwan itong senyales na may malaking bagyong paparating sa ekonomiya. Ang kasaysayan ay paulit-ulit na nagpapakita na sa huli, ang ginto ang nananatiling king of currencies kapag ang papel na pera ay nawawala na ng saysay. Ang pag-aaral sa galaw ng Russia at ang pagbabago sa pulisiya ng Pilipinas ay nagbibigay sa atin ng ideya kung paano maghanda sa ating sariling antas ng pananalapi. Hindi man tayo makabili ng toneladang ginto. Ang pag-unawa sa kahalagahan ng diversification at hard assets ay isang leksyon na magagamit ng kahit sinong ordinaryong mamamayan. Ang mundo ay mabilis na nagbabago at ang mga bansang handang yakapin ang katotohanan ng ginto ay ang mga bansang malamang na mananaig. Walang iisang tamang sagot sa tanong kung dapat bang mag-imbak ng ginto o hindi dahil ang bawat bansa ay may kanya-kanyang prioridad at panganib na kinakaharap. Ang mahalaga ay ang pagkakaroon ng kritikal na pagsusuri sa likod ng mga numero at ang pagiging handa sa anumang posibleng senaryo sa hinaharap. Ang kompetisyon sa pagitan ng tatlong bansang ito ay isang microcosm ng mas malaking labanan para sa financial supremacy sa ika-21 siglo. Sa dulo ng araw, ang ginto ay hindi lamang isang piraso ng metal kundi isang simbolo ng tiwala, kasaysayan at kapangyarihan na hindi mabubura ng kahit anong krisis. Habang ang Pilipinas, Russia at Canada ay patuloy na nire-reshape ang kanilang reserves, ang buong mundo ay nagmamasid kung sino ang magwawagi sa larong ito. Ang bawat sentral na bangko ay nagsusulat ng bagong kabanata sa kasaysayan ng pera at tayo ay saksi sa paghubog ng isang bagong sistema. Ang ating kinabukasan ay nakatali sa mga desisyong ginagawa ngayon sa loob ng mga silid kung saan ang mga ginto ay tinitimbang at sinusuri. Huwag magbulag-bulagan sa mga pagbabagong ito dahil ang epekto nito ay aabot hanggang sa iyong pitaka at sa kinabukasan ng iyong pamilya. Manatiling mapagmatyag at matalino sa pag-intindi sa daloy ng yaman ng mundo dahil ang kaalaman ang tunay na ginto sa panahon ng impormasyon. Ano sa tingin ninyo ang mas matalinong hakbang? Ang pag-iipon ba ng pisikal na ginto tulad ng Russia at Pilipinas o ang pag-asa sa liquid assets gaya ng ginagawa ng Canada?